The answers to all our life questions can be found in the beginning. Lahat ng kasagutan sa ating mga katanungan sa buhay ay matatagpuan sa panimula. Pag sinabi ko pong panimula, ang tinutukoy ko po dito ay pasimula ng lahat ng bagay. Pero para mas lalo pa nating maintindihan ito, kailangang sagutin muna natin ang katanungang ano ba ang nasa pasimula? O ano ba ang pinagmulan ng pasimula? Ano ba ang pinagmulan ng pasimula? What was there before the creation? Ayon sa mga hindi naniniwala sa kwento ng pasimula ng lahat ng bagay na matatagpuan sa Genesis chapter 1 and 2, lahat ng bagay daw ay nagsimula sa isang maliit na butil o subatomic particle. At sa hindi maipaliwanag na pangyayari, ito daw pong subatomic particle na ito, ito daw po ay nagkaroon ng sangkap at dumami at lumaki. At ito ay sumabog at patuloy na sumasabog palayo sa bawat isa. At dito nagsimula ang lahat ng mga planeta at mga bituin sa kalangitan o sa kalawakan. Ito po ang tinatawag na modified Big Bang Theory o soup theory. Magugulat po kayo. Kasi hindi isang scientist ang unang nakaisip ng Big Bang Theory, bagkus isang Belgian priest po o pare na nagngangalang Georges Lemaitre. Sa ating teksto ngayong araw, ipinapahayag nito na ang lahat ng bagay ay nagsimula sa wala. Lahat ng bagay ay nagsimula sa wala. At ang Diyos lang ang naroroon noong ito ay nangyari. Kasi po sa kawalang hanggang nakaraan, naroroon na ang Diyos. In the eternity past, God was already there. Sabi sa Genesis 1:1, in the beginning, God. Yung unang 4 na kataga ng Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning, God. What a powerful beginning to the story of creation. In the beginning, God. Napaka makapangyarihan ng unang 4 na katagang ito sa unang talata, ng unang kabanata, ng unang aklat ng banal na kasulatan para sa lahat ng nakipag-isa kay Kristo Jesus. There is exceeding greatness of power in the first 4 words of the first verse of the first chapter of the first book of the Bible for you who are in one with Christ. In the beginning, God. Genesis 1:1. Bakit ba nasa panimulang mga katagang ito, bakit ba sa panimulang mga katagang ito, ang sagot o matatagpuan ang sagot sa katanungan sa buhay o sa lahat ng mga katanungan sa buhay? Simple lang. Kasi bago pa magkaroon ng tao at relasyon sa isa't isa,
mga damdamin, lungkot, kapighatian. Bago pa unang lumitaw ang mga problema at suliranin sa buhay. Alitan, digmaan, kaguluhan, sakit, krimen, kanser at mga malulubhang karamdaman. Bago pa magkaroon ng mga sakuna, bagyo, lindol, tsunami, mga malawakang baha, taggutom, La Nina at La Nino, tagtuyot, mga volcanic eruptions, COVID-19, mga epidemic at pandemic at marami pang iba, naroroon na ang Diyos. Naroroon na ang Diyos. Kaya di siya nagugulat sa mga pangyayaring ito. Hindi siya nagugulat sa mga pangyayaring ito. Wala pa itong isang maliit na tuldok sa kawalang hanggan na naroon ang Diyos o naroroon ang Diyos. These things don't even account for a single dot in the eternity where God is. Sino pa ba ang lalapitan mo tungkol sa mga katanungan sa buhay? E di yung naroroon na bago pa magsimula ang lahat at mananatiling naroroon noon, ngayon, at magpakailanman. In the beginning, God. Binigyan pa nga ng katagang ito. Binigyan pa nga ng ang mga katagang ito ng lalim at linaw. Nang unang 4 na talata din sa unang kabanata ng Aklat ng Juan sa Bagong Tipan. Binigyan pa ng lawak, at lalim. Ang mga at linaw, yung in the beginning God ng John chapter 1 verses 1 to 4. At ito yung sinabi sa New American Standard Bible. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things came into being through Him, and apart from Him, nothing came into being that has come into being. In Him was life, and the life was the light of men. Ang salita o word na tinutukoy sa passage na ito ay si Kristo Jesus. Ang Panginoong Hesukristo ang salita ng Diyos. At ipinapahayag din dito na si Kristo ay naroroon na rin kasama ng Diyos bago pa likhain ang lahat. Bago pa likhain ang lahat. Sinabi din sa passage na ito sa John chapter 1 verse 3 na babasahin ko sa Revised Tagalog Popular Version. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nilikha na hindi sa pamamagitan niya. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nilikha nang hindi sa pamamagitan niya. Ito ang dahilan bakit sinabi ko kanina na ang mga katagang in the beginning God, kasama na ang buong verse 1 ng chapter 1 ng Genesis, ay may taglay na kapangyarihan sa lahat ng nakipag-isa kay Kristo Jesus. John chapter 1 verse 4 gives a whole new dimension to the creation story in Genesis chapter 1. Pinagtitibay nito na ang Diyos na may 3 persona, ang aktibong
kumilos upang likhain ang lahat ng bagay. God, the Trinity, caused into being all things. All things. Sa mababaw na paglalarawan, ganito ang nangyari sa paglikha ng lahat ng bagay. Ganito nangyari. Una, naghangad, lumikha ang Diyos Ama. Naghangad, lumikha ang Diyos Ama. Pangalawa, binigkas niya ang kanyang hangarin. Ito si Kristo Jesus dahil siya ang salita ng Diyos. Pangatlo, nagkaanyo at sangkap ang mga katagang binigkas ng Diyos sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. God the Father desired in His heart. His desire was spoken forth through Jesus Christ, the Son. And the spoken word came into being through the power of the Holy Spirit. Buuin natin ang Genesis chapter 1, verse 1. Sabi sa New American Standard Bible, in the beginning, God created the heavens and the earth. Sa Revised Tagalog Popular Version, ng pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Alam niyo po, ang kamangha-mangha dito ay nilikha niya ang lahat sa wala. Nilikha niya ang lahat sa wala. Wala siyang pinagkuhaan ng mga materyales upang buuin ang lahat ng bagay. Ang lahat ng nilikha ng Panginoong Diyos ay nilikha niya sa wala. Sa wala. Pahayag nga ni Apostol Pablo sa Romans chapter 4 verse 17. Nababasahin ko sa New Living Translation, ganito, yung sa huling part. He is the God who brings the dead back to life and who creates new things out of nothing. The God who brings the dead back to life and who creates new things out of nothing. Who creates new things out of nothing. Ano ang sinasabi ng mga katagang ito sa iyo at sa akin? Ano sinasabi nito? Ito yun. Kayang tugunin ng Diyos ang lahat ng pangangailangan mo ngayon. Walang imposible sa Kanya. Kayang tugunin ng Diyos ang lahat ng pangangailangan mo ngayon. Walang imposible sa Kanya. Lumikha nga siya ng bagay galing sa wala eh. Ano pa ba ang hindi niya magagawa? Maaring sabihin mo, pastor, kung kaya niyang tugunin ang aking pangangailangan ngayon, bakit wala pa rin siyang tugon? Bakit hindi pa rin na-answer ang prayer ko? Itong masasabi ko dyan. May 4 na bagay. Una, hindi mo talaga kailangan ang hinihingi mo. Akala mo lang kailangan mo. Ngunit mas alam ng Diyos ang tunay mong pangangailangan. Mas alam ng Diyos ang tunay mong pangangailangan. Pangalawa, maaring kailangan mo siya pero hindi pa ngayon. Kaya't maghintay ka. May perfect timing ang Diyos sa lahat ng bagay. May perfect time ang Diyos sa lahat ng bagay. Pangatlo, makakasakit kasi sa iyo ang hinihingi mo. At dahil mahal ka ng Panginoon, hindi niya ito ibibigay. Pang-4, baka mali ang motibo mo sa paghingi. Baka mali ang motibo mo sa paghingi. Mababasa natin sa awit
chapter 145, verse 18 ng Revised Tagalog Popular Version, ganito ang pagkasalin. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sino mang taong pagtawag sa kanya'y tapat at totoo. Ulitin ko yun ha. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sino mang taong pagtawag sa kanya'y tapat at totoo. Hindi ko na i-expound ang subject na ito dahil isang buong mensahe din ang nilalaman niya. Balik tayo sa Genesis chapter 1. And for purposes of our study, gagamitin ko uli yung New American Standard Bible sa pagbalangkas ng passage natin. Mapapansin mo, pag nabasa mo na yung Genesis chapter 1, masusumpungan mo dito na sa buong 6 days, sa buong 6 na araw na nilikha ng Panginoong Diyos, ang lahat ng bagay, may 3 phrases o parirala na nagiging istruktura ng kwento. 3 phrases ito. These 3 phrases give structure to the creation narrative. Ano yung 3 phrases na to? 3 grupo ng mga kataga. Una, God said. God said. Pangalawa, and it was so. And it was so. Ang pangatlo, and God saw that it was good. And God saw that it was good. Yung 3 phrases na ito ay tinuldukan ng there was evening and morning on such and such a day. Ito yung pinaka-structure ng narrative. Ito ang pinakabalangkas o proseso ng paglikha na ginanap ng Diyos sa aklat ng Henesis. Bumigkas ang Panginoong Diyos. Nagkaanyo at nagkaroon ng sangkap ang kanyang binigkas na salita. Tapos namasdan niya na ang nalikhang bagay na kanyang binigkas ay mabuti. Himay-mayin pa natin ang kabuuan ng 3 grupo ng mga katagang ito. God said. God said. Nabanggit ko na kanina na ang binigkas na mga kataga ng Ama ay kumakatawan kay Kristo Jesus. Sapagkat si Kristo Jesus ang salita ng Diyos. Siya po yung salita ng Diyos At nang binigkas ng Ama ang kanyang naising ito, ito'y nagkalaman. And it was so. Ang termino na ginamit ng New American Standard Bible. And it was so. Anong ibig sabihin ito sa atin? Yung pangalawang punto ko. Makapangyarihan ang binigkas na salita ng Diyos. Makapangyarihan ang binigkas na salita ng Diyos. There is power in the spoken word of God. Ito ang pahayag ni Yahweh sa Isaiah 55 verse 11. Nababasahin ko sa Revised Tagalog Popular Version at ganitong pagkasalin. Gayon din naman ang mga salita na lumalabas sa aking bibig. Ang mga ito'y hindi babalik sa akin na walang katuturan. Tutuparin nito ang aking mga balak at gagawin nito ang aking ninanais. Ulitin ko gayon din naman ang mga salita na lumalabas sa aking bibig.
ang mga ito'y hindi babalik sa akin na walang katuturan. Tutuparin nito ang aking mga balak at gagawin nito ang aking ninanais. Sa NIV o yung International Version, so is my word that goes out from my mouth. It will not return to me empty, but will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it. Kapag binigkas mo ang salita ng Diyos, makinig kayo kapag binigkas mo ang salita ng Diyos, kumokonekta ka sa banal na kapangyarihan na lumikha ng langit at ng lupa, ng lahat ng bagay. Lahat ng bagay, whenever you speak forth the word of God, you are connecting to the power that created everything. Kaya ang hamon ko sa isa't isa, sino ka man, saan ka man, ano man ang kalagayan mo sa buhay, bigkasin mo ang salita ng Diyos para sa iyong sarili, sa iyong pamilya, siyudad, bansa, propesyon, business, kalusugan, pag-aaral, tahanan, mga unos at bagyo sa iyong buhay, sakit, at ano pa mang bagay-bagay na kailangan mo ang kamay ng Diyos upang ito ay ayusin at buuin. Payag pa ni Yahweh sa kanyang bayan na matatagpuan sa Jeremias 23:29, Jeremiah 23:29, nababasahin ko muli sa Revised Tagalog Popular Version. Sabi doon, itong pagkasalin, parang apoy ang aking salita, sabi ni Yahweh, at katulad ng martilyo na dumudurog sa malaking bato. Parang apoy ang aking salita, at katulad ng martilyo na dumudurog sa malaking bato. Kung mayroong mga balakid tungo sa pagtanggap ng mga pangakong alam mo na ipinahayag ni Yahweh sa banal na kasulatan para sa iyo, nagrema sa iyo ito Pag alam mo, ito talaga ay para sa iyo, mga pangakong ito. Bigkasin mo ang salita ng Diyos bilang isang martilyo, nawawasak sa anumang balakid na pumipigil na matanggap mo ang pangakong ito ng Diyos. Nagre-rema minsan ang salita ng Diyos sa atin. May mga pangako dyan na sinasabi niya na ito para sa ito Bigkasin mo salita ng Diyos. Bigkasin mo na parang martilyo nawawasak sa anumang balakid na pipigil o pumipigil sa na matanggap mo ang pangako ng Diyos. Alam niyo po, bago po ako matulog sa gabi, binibigkas ko po ang Ephesians chapter 1 verses 3 to 14 and verses 17 to 23. May mga araw na hindi ko ito nagagawa, pero committed po akong gawin ito consistently. Kinabisado ko na po siya Kaya't mabibigkas ko ang mga katagang ito o yung passage na to anytime, anywhere. Kahit wala akong hawak na Biblia. Magandang nilalaman ito. Naniniwala po ako na kumikilos ang kapangyarihan ng Diyos every time na bigkasin ko ang scripture na ito. Naniniwala din ako na nagmamanifest ang sangkap ng passage na ito sa aking buhay. Nakarating sa akin itong mga nakaraang araw na may mga ilang kapatiran sa ating church. Pati na sa mga ilang sister churches natin sa missionary outreach.
na dinapuan ng lagda, sakit ng ulo, sipon at pananakit ng katawan. Sa mga kumuha ng antigen test, may ilan din na nag-positive ang result. Yung mga ilang mga kapatiran naman na hindi kumuha ng antigen test ay nag-self-quarantine na lang. Nag-self-quarantine na lang sila. Alam ko na sila ay nasa pangangalaga ng punong pastol, ang Jehovah Rapha. Ito, yung Jehovah Rapha, the God who heals. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, nais kong isabuhay ang pangalawang punto ng mensahe natin ngayong araw. Bibigkasin ko ang salita ng Diyos para sa ating mga kapatid na may karamdaman at para doon din sa mga dumadaan sa mga pagsubok at unos sa kanilang buhay. At habang ginagawa ko ito, sabayan ninyo ako sa pagbigkas ng salita ng Diyos. We will speak forth the Word of God. At ang ating pong bibigkasin ay ang Psalm 103 na bibigkasin ko mga katagang ito sa New King James Version. Nais ko po kayong sumabay sa akin. Bibigkasin natin ito para sa ating mga kapatid na may mga karamdaman at tubadaan sa mga pagsubok at mga unos sa kanilang buhay. Psalm 103, New King James Version. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who forgives all your iniquities, who heals all your diseases, who redeems your life from destruction, who crowns you with loving kindness and tender mercies, who satisfies your mouth with good things, so that your youth is renewed like the eagles. The Lord executes righteousness and justice for all who are oppressed. He made known His ways to Moses, His acts to the children of Israel. The Lord is merciful and gracious, slow to anger and abounding in mercy. He will not always strive with us, nor will He keep His anger forever. He has not dealt with us according to our sins, nor punished us according to our iniquities. For as the heavens are high above the earth, so great is His mercy toward those who fear Him. As far as the east is from the west, so far has He removed our transgressions from us. As a father pities his children, so the Lord pities those who fear Him. For He knows our frame. He remembers that we are dust. As for man, his days are like grass. As a flower of the field, so he flourishes. For the wind passes over it, and it is gone, and its place remembers it no more. But the mercy of the Lord is from everlasting to everlasting on those who fear Him, and His righteousness to His children's children. To such as keep His covenant, and to those who remember His covenants to do them, commandments to do them. The Lord has established His throne in heaven, and His kingdom rules over all. Bless the Lord, you His angels, who excel in strength, who do His word, heeding the voice of His word. Bless the Lord, all you His host,
you ministers of His, who do His pleasure. Bless the Lord, all His works, in all places of His dominion. Bless the Lord, O my soul. This is the word of the Lord. Sa akin pong pagbigkas nito at sa inyong pagsama sa akin ng pagbigkas, tinatanggap ko na po yung pagkilos ng Panginoon. Pinanghahawakan ko ang pangako niya na may kapangyarihan ng kanyang salita. At lahat ng sangkap ng mga ng salitang ito na ating binigkas ay umabot o natanggap ng ating mga kapatid na may karamdaman at may pinagdadaanan na mga problema sa buhay. Gayon din sa ating lahat. God bless you. God bless you.